Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon, bigyan ng reaction opinion itong video posted by UNTV. Pahayag ni Attorney Kaufman, ang abogado ni Tatay Digong. Medyo good news ito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Attorney Kaufman, meron pang pag-asa na makalaya si Tatay Digong galing sa pagka-detain sa ICC Detention Facility. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Nanggi ni Attorney Nicholas Kaufman ang aligasyong nabigo ang defense team sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang para mapalaya ang dating Pangulo. Ito ay kahit alam nilang wala pang sinuman ang napapalaya sa ganitong uri ng kaso at magiging miraculous event aniya kung mapapalaya ang dating Pangulo. Gayunman, tiniyak nitong nananatiling aktibo ang mga mosyon ng depensa at mayroon pa silang pagkakataong magtagumpay sa kanilang long-term legal strategy. Sa ngayon, natanggap na ng defense team ang medical evaluation sa dating Pangulo at nakatakdang magsubite ng observation sa korte ngayong linggo ukol dito. Tiniyak din ni Kaufman na nasa maayos na kondisyon si Duterte sa detention center at mahigpit na minomonitor ang kanyang kalagayan bilang bahagi ng medical and humanitarian standards ng ICC. Bagamat mananatili sa ICC ngayong holiday season, hinimok ni Kaufman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na ipakita ang kanilang suporta sa mapayapang paraan at igalang ang proseso ng korte habang patuloy nilang pinagsisikapan na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. That I failed big time? I think that's a bit of an exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have the chance of succeeding, bringing the president, former president, back home to the Philippines. Wow! In the long run. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Makakalabas si Tatay Digong, kasama siya sa aking dalangin araw-araw. Ang may specific timeline ako na idinudulog sa Panginoon na by 2028, bago mag-upo si VP Sara bilang presidente sa Malacanang, ang dalangin ko, masaksihan ni Tatay Digong. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang labanan ngayon dito sa yung medical expert evaluation. Kasi yung October 23 na confirmation of charges sana ni Tatay Digong, hindi natuloy dahil ang motion ng defense is Tatay Digong is unfit to stand trial dahil sa mental health niya na basta hindi niya nakaya kasi physically mahina, masakiton, and then pag-iisip, emotional, nalulungkot. So nagkaroon ng debate yung mga doctors na nag-examine hanggang nagkasundo defense at saka prosecution na may tatlong na pagkasundo na tatlong doktor na susuri, expert. So tapos na ang pagsusuri ng tatlong doktor at ito na ngayon ang idudulog sa korte. Kaya ako, kung favorable ang opinion ng tatlong doktor, okay, dalawang doktor, majority, at sinasabi ng medical expert na Duterte is not fit to stand trial anymore. Wow! Pabor yan sa kay Tatay Digong kasi kung hindi na siya fit for trial, what for na ikulong siya dyan?
hihintayin nilang mamatay ang dating presidente sa loob ng kanilang kulungan, itong ICC. To me, isang basihan yan na palabasin si Tatay Digong kung ang mga doktor magsasabi lang na unfit na siya for trial. Okay, so hintayin natin. Let's wait for miracles. So, in case naman, nasasabihin ng doktor, ang sinabi ng mga expert is, Duterte is still fit to stand trial. Ayun, tuloy na ang confirmation of charges. So, another strategy na naman yan ng mga abogado. Ako, nakasubok na ako niyan. Yung legal battles na ganyan. Ay, sos, I tell you, diskarte talaga ng abogado. Pag magaling ang abogado mo, makakalusot ka sa mga trials na ganito. Kaya ako, may tiwala ako kay Attorney Kaufman. Meantime, ipaubayan na natin sa Diyos ang kalagayan ng ating minamahal na Tatay Digong. Ituloy lang natin na ipagdasal. At ang ating focus ngayon na suportahan ang ating minamahal na BP Sara. Kasi, natuloy na yung pagsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman sa paggamit ng 600 million plus na confidential funds. Yung as Vice President and as DepEd Secretary. Yun yung basihan ng kanilang isinampang kaso na plunder, graft, malversation, something like that. Kaya lang, mabuti mayroong magaling na abogado si Attorney Arnel Valera, nakabase sa US. Nagbigay siya ng magandang paliwanag. Kaya naintindihan ko, wala. Ano ito? Political noise lang ito. So, the more na lalantad o lulutang yung galing, yung tibay ng dibdib ni BP Sara sa pag-undergo ng ganitong kaliwat ka ng kaso, batikos, paninira sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gid siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan mo og yero. So mga dako na gid kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya oh. So gisapaw-sapaw na untang yero. Apandi na gid ba kaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gid kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Karon o karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? kuan ra lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. naa So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang ga-eskwela. So dugay na gyud ang kuan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Wala namang gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo. Mm. Nakaabot po ang hinabang. Salamat gid kayo kay
kung pag maglungag mi ani di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Mm. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amo. Salamat kayo. Salamat kayo.